Magkatabi na upo sa sofa ang dalawa at hindi naman napigilan pa ni Dustin ang sarili na yakapin ng nobya. Dahil ilang araw din sila nitong hindi nagkita at nagkausap. I miss you, Han. Bulong ni Dustin sa nobya. I miss you so much, Dustin. Sorry kung hindi kita pinakinggan. Sorry kung naging sarado ang isipan ko sa'yo. I realize na hindi ko pala kayang mabuhay na wala ka sa piling ko. Dahil mahal na mahal kita. Wika naman ni Agatha habang hawak-hawak niya ang isang kamay ni Dustin. Pareho tayo ng nararamdaman. Kaya please, ituloy na natin ang kasal natin. Huwag nating hayaang masira tayo ng babaeng yon. Tayo ang tunay na nagmamahalan at alam ng Diyos na hindi ko kilala ang babaeng yon. At mas lalong hindi ko siya kinalaw. I know, Dustin. Naniniwala ako sa'yo. Tama ka. Hindi natin kailangan masira ng dahil lamang sa isang babaeng desperada. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa at sapat na yon para maging matibay tayong dalawa. Naharapin ang bukas na magkasama at kaya nating lampasan ng anumang problema darating sa atin. Sa sobrang tuwa naman ni Dustin ay nayakap na lamang niya na mahigpit si Agatha. Nagpapasalamat siya dahil nagkaayos na silang dalawa. Niyaya naman ni Agatha si Dustin sa kusina at dahil parehong wala pa silang kain ng dinner kaya sabay silang kumain kahit na late na yon. So, kailan natin itutuloy ang kasal? Tanong ni Dustin kay Agatha habang umiinom sila ng tea sa balkonahe. Ikaw, kung kailan mo gusto. Basta ready ako kahit anong oras mo ko yayain. Natatawa naman tugon ni Agatha. Gusto ko sana bukas na. Kahit si Sam na muna magkasal sa atin. Tapos tsaka natin planuhin ulit ang pagpapakasal sa simbahan. Sige Dustin, ikaw ang bahala. Ang mahalagay wala na makakapagpahiwalay pa sa atin dalawa. 2:00 na ng madaling araw na magpa siya si Dustin na umuwi ng bahay at tumila na rin ang malakas na ulan. Pasipol-sipol pa siya habang nagmamaneho. Excited na din siya bukas dahil bukas magiging asawa na talaga niya si Agatha at wala na makakapigil pa doon. Kinabukasan, sinadya ni Dustin na hindi pumasok sa opisina dahil pupuntahan niya ang kaibigan niyang si Sam para ito ang magkasal sa kanila ni Agatha. Isa kasing judge si Sam. At tiyak ni Dustin na matutuwa ang kaibigan dahil nagkaayos na silang dalawa ni Agatha. Pagbaba ni Dustin ay nakita niyang nasa sala ang kanyang ina at nanonood ng balita sa TV. Nang makita naman siya nito ay kaagad naman siya nitong tinawag. Asa na si Brianna? Bakit wala siya doon sa kwarto niya? Kunod noon tanong agad ng mama ni Dustin sa kanya. Bigla naman siya napailing dahil nawala sa isip niya kagabi na babalikan pala niya ang babaeng yon. Hindi ko alam maybe umuwi na siya sa kanila. Dahil napagtanto niyang mali ang ginagawa niyang paninira ng relasyon. Anong ibig mo sabihin? Don't tell me na hindi mo siya binalikan kagabi. Tama ka ma. Hindi ko nga siya binalikan. Dahil yun ang tama, ang mawala na siya sa buhay ko. At mabuti naman at hindi na siya nagtangkapang bumalik dito. Dahil kung babalik siya, ay mas malala pa doon ang gagawin ko sa kanya. Naririnig mo ba ang sinasabi mong yan ha, Dustin? Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Yung baby niya. Alam ko galit ka kay Brianna dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero sana naman naisip mo yung batang pinagbubuntis niya. Paano kung totoo nga na anak mo yon? Tapos ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para mapahamak sila mag-ina. Kahit pabali-balik na rin natin ang mundo alam ko sa sarili ko na hindi ko anak ang batang yon. So bakit ako makokonsensya? Alam mo huwag mo na akong pagalitan pa. Nang dahil lamang dyan sa Brianna na yan. Dahil maganda na ang araw ko ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil nagkaayos na kami ni Agatha at mamaya magpapakasal na kami dalawa. Masaya ako para sa inyo, anak. Pero sana naman ay hanapin mo muna si Brianna at ibalik mo siya dito. Pakiusap naman ng mama ni Dustin sa kanya. Okay, fine. Pupuntahan ko siya ngayon kung saan ko siya iniwan kagabi. Napipilitang saad na lamang ni Dustin sa kanyang ina. Pagkatapos ngang kumain ng almusal ay umalis na si Dustin para puntahan ng babaeng yon. Ngunit malayo pa lang siya ay tanaw na niya ang mga taong nagkukumpulan roon. Kaagad naman niyang ipinarada ang kotse at bumaba para makiisyoso kung bakit maraming tao roon at nagkakagulo. Isang lalaki ang nilapitan ni Dustin at tinanong. Sir? Anong meron? Bakit maraming tao at nagkakagulo kayo dito? May isang babae kasi na nabangga at mukhang napuruhan dahil halos naliligo na ito sa sariling dugo nang isugod sa hospital. Kwento agad kay Dustin na lalaking pinagtanungan niya. Bigla naman niyang naisip si Brianna at hindi niya alam pero bigla siya nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Anong itsura ng babae? Maganda ba na mistisa? Na matangkad? Sunod-sunod niyang tanong sa lalaki. Oo yata at bata pa yung babae.
Mara siya na pabuntong hininga at hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Sa tingin mo sir, saang hospital isinugod ang babae? Diyan lang sa St. Joseph Hospital sir. Tipid na sagot ulit ng lalaki. Agad na rin naman nagpaalam at nagpasalamat si Dustin sa lalaki bago nagmadaling sumakay ng kotse. Nang marating ni Dustin ang hospital, ay kaagad siya nagtanong sa nurse na nakasalubog niya. Nurse, pwede pa magtanong? Sige sir. Dito ba dinala yung babaeng nabangga ngayon lang? Yes sir, pero patay na po siya nang dumating dito eh. Ano? Nasaan ang babae? Muli niyang tanong sa nurse na babae. Nasa morgue na po sir, at nandoon na rin po ang pamilya ng babae. Naihilamos na lamang ni Dustin ang dalawa niyang palad sa sarili niyang muka. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Kung matutuwa ba siya o magigilty dahil kasalanan niya kaya yun nangyari kay Brianna. Lumabas si Dustin ng hospital na lutang at magulo ang isipan. Pagdating niya ng parking lot ay isang familiar na babae ang nakita niyang nakatayo at hindi siya maaaring magkamali. Si Brianna yon. Bigla siya napangiti dahil buhay pala ito at hindi ito ang babaeng namatay kanina. Akmang lalapitan na sana ni Dustin si Brianna nang bigla na lamang itong nawala sa kinatatayuan nito kanina. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Minumulto ba niya ako? Bulong pa niya sa sarili habang nakapikit pa rin ang mga mata. Sa pagdilat niya ay malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Napahinga na lamang siya ng malalim bago pumasok sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang minuto ay nakauwi na si Dustin sa bahay. Mabuti na lamang at wala na ang kanyang ina sa sala. Marahil ay nasa kwarto ito at nagpapahinga. Nagpasya na lamang siyang umakyat sa kanyang kwarto. Nang mapadaan siya sa kwartong ginagamit ni Brianna. Nakaawang ang pintuan kaya pumasok na siya. Nanlaki pa ang mata niya na makita ito nakahiga at tulog. Bigla siya napaatras dahilan para mabangga siya sa pintuan. Bigla naman bumangon si Brianna at tumingin sa kanya na kinatindig ng kanyang balahibo. Please, Brianna, huwag mo naman akong multuhin. Alam ko, kasalanan ko. Kung hindi sana kita iniwan doon kagabi, ay buhay ka pa sana ngayon. Oo, galit na galit ako sa'yo dahil sa ginawa mo sa kasal ko. Pero hindi ko naman gusto na may mangyaring masama sa'yo. Lalo na ang mamatay kayong mag-ina. Ano? Multuhin? Anong mamatay na mag-ina? Kuno noon tanong ni Brianna kay Dustin na ipinagtaka naman nito. Hindi ba patay ka na? Kaya ka nandito ngayon dahil minumulto mo ko. Uwi ka naman ni Dustin na may kasamang takot. Anong pinagsasabi mo? Buhay pa ako at humihinga pa. Tumayo si Brianna at naglakad palapit kay Dustin na kinaatras naman nito. Pero maagap na nahawakan ni Brianna ang isang kamay ng binata at dinala yon sa kanyang dibdib. Nagulat pa si Dustin dahil totoong buhay ito at humihinga. Buhay ka? Paano nangyari yon? Naguguluhan nitong tanong sa kanya. Alam mo, hindi kita maintindihan. Nagdadrugs ka ba ha? Malamang buhay pa ako dahil hindi naman ako patay. Ano sa tingin mo? Mamamatay ako ng gano'n na lamang kadali dahil iniwan mo ako sa gitna ng ulan? Hindi. Pero may babae na bangga kanina at patay na siya na dinala sa hospital. Ang akala ko, ikaw yon. Bigla namang natawa si Brianna tsaka hinampas si Dustin sa balikat. Bakit? Natakot ka ba o natuwa? Alam mo, hindi pa ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko pa nailalabas dito sa mundo ang anak ko. At gusto ko kung sakali man na mamamatay ako, ay iiwan ko sa iyo ang anak natin. Seryosong wika ni Brianna at ramdam naman ni Dustin ang lungkot sa mukha nito. Seryoso ka ba talaga na anak kong pinagbubuntis mo? Seryosong tanong ulit ni Dustin kay Brianna. Oo, anak mo to at nagsasabi ako ng totoo. Bago ako lumabas ng kwarto ay pinagmasdan ko mabuti ang mukha mo. Kung sakali man na nagsisinungaling ako sa inyo, ako na mismo magpapakulong sa sarili ko. Bigla naman nakaramdam ng awa si Dustin sa babae at ewan niya kung bakit. Okay, sige, pumapayag na ako na tumira ka dito hanggang sa makapanganak ka. At pagkatapos kapag napatunayan mong anak ko nga yan, ay kukunin ko siya sa iyo. Kami ni Agatha ang magpapalaki sa kanya at si Agatha ang kikilalanin niyang ina. At ikaw, babayaran kita ng malaking halaga. Okay ba yun sa iyo, Brianna? Natahimik naman si Brianna habang nag-iisip ng isasagot kay Dustin. Yun lang kasi ang nakikita magandang paraan ni Dustin para maging ama sa anak ni Brianna. Alam niya na masakit yon para sa dalaga, pero wala na siya magagawa pa. Yun ang gusto niya at yun ang masusunod. Hindi mo kailangang sumagot sa ngayon. Pwede mo munang pag-isipan. Total, matagal pa naman lalabas si baby. Tumayo na maayos si Dustin at akmang lalabas na sa kwartong yon nang biglang magsalita si Brianna na kinatigil nito.
Pasensya na, Dustin. Ngunit hindi ako pumapayag sa gusto mong mangyari. Ako ang ina at anak ko ang batang to. Kaya karapatan ko makilala niya bilang ina niya. Wala siyang pwedeng maging ina, kundi ako lang. May halong diin ang huling salitang binitawan ni Brianna na kinataas naman ang kilay ni Dustin. Sige, gusto mong magpakaina sa kanya? Paano? Pagsasamahin ko kayo sa isang bahay ni Agatha? Gigil namang wika ni Dustin. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Ang concern ko dito ay ang anak ko. Huli lang lubos na ako, Dustin. Sa edad kong 15 taong gulang ay nagpalaboy-laboy na ako sa lansangan. Dahil mismong mga kapatid ni inay ay ayaw sa akin dahil tingin nila sa akin ay sakit lamang ng ulo. Mapalad ako na inampun ako ng isang matandang dalaga. Ngunit iniwan din niya ako kaagad. At yun ang naging dahilan kaya binalak kong pikutin si Jake. Dahil si Jake lamang ang mayroon ako ngayon. Pero malas, kasi ikaw ang napag-alayan ko ng pagkababae ko. Hindi ko to ginusto. Kaya sana naman, huwag mong ipagkait sa akin ng anak ko dahil siya na lang ang mayroon ako ngayon. At siya ang dahilan kaya gusto ko pang mabuhay dito sa mundo. Hindi na nga nakapagsalita si Dustin, nakaramdam siya ng awa para sa babae. Marahas siya na pabuntong hininga at napatingin sa mukha nito. Ako mang lalapitan sana niya ito nang tumunog ang cellphone niya at si Agatha ito. Hello Han, napatawag ka? Bungad naman kaagad ni Dustin sa kabilang linya at matagal bago sumagot ang kausap. I'm sorry Dustin, pero hindi na matutuloy ang kasal natin. Malungkot na wika ni Agatha sa kabilang linya. Bakit? Anong problema? Naguguluhan na tanong naman ni Dustin dahil maayos naman ang usapan nila ng nobya kagabi bago sila naghiwalay. Mahal kita Dustin at ikaw lang ang lalaking minahal ko ng ganito. Ngunit hindi tayo ang para sa isa't isa. Huwag mo na akong puntahan pa dito sa bahay ha? Dahil nakaalis na ako. Pupunta ako sa malayong lugar, sa lugar na hindi mo ko mahahanap. Dinig naman ni Dustin ang paggaralgal ng boses nito. Hey, Agatha, huwag mong gawin sa akin to. Hindi ko kaya. Pag-iusap ni Dustin sa nobya at narinig niyang umiiyak ito. Masaya ako na minsan ay nagmahalan tayong dalawa, pero hanggang dito na lamang tayo. Mahal na mahal kita. Paalam, mahal ko. Yun lamang at nawala na ang nobya sa kabilang linya. Bakit, Agatha? Bakit mo to ginagawa sa akin? Napasalampak na lamang si Dustin sa sahig habang umaagos ang mga luha niya. Nang mapatingin naman siya kay Brianna, ay ramdam niya na naaawa ito sa kanya. Ano, Brianna? Masaya ka na ba? Dahil tuluyan na akong iniwan ni Agatha? Bulyaw agad ni Dustin sa dalaga. Hindi ako masaya, Dustin. Kung gusto mo, ako nang kakausap sa kanya para balikan kanya. Pwede ba, Brianna? Tama na. Huwag kang umasta na mabait sa paningin ko. Dahil lang totoo, tuwang-tuwa ka sa nangyayari. Dahil gusto mo pakasalan kita. Nang sa ganon, para may matawag na pamilya ang anak mo. Hindi yan totoo, Dustin. Alam ng Diyos na hindi ko to ginusto. Ang gusto ko lang naman ay may bubong na masisilungan at sustento galing sa'yo. Dahil hindi ko kayang buhayin ng anak natin. Tama na, Brianna. Dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Patabog nang tumayo si Dustin at lalabas na sana ng pintuan na makasalubong niya ang kanyang ina. Mabuti at nandito kayong dalawa dahil may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Seryosong wika ni Mama ni Dustin habang nakatingin sa kanya. Next time na lang ma, kailangan kong umalis at puntahan si Agatha bago pa siya tuluyang makalayo sa akin. No need na San, dito ka lang dahil mahalaga itong sasabihin ko sa inyong dalawa. Ano ba sasabihin mo ma? Nayayamot ng wika ni Dustin sa ina na nakataas ngayon ang kilay sa kanya. Bukas ng umaga gaganapin ang inyong kasal at nakausap ko na si Sam. Siya ang magkakasal sa inyong dalawa. Ano? Kasal? Kaming dalawa? Tama ang narinig mo, Dustin. Bukas papakasalan mo na si Brianna dahil ayokong isilang na bastardo ang apo ko. Hindi ma, hindi ko pakakasalan ng babaeng yan. Si Agatha lang ang nag-iisang babaeng papakasalan ko at wala nang iba. Binigyan din talaga ni Dustin sa mama niya ang bawat katagang binibitawan niya. Wala na si Agatha, umalis na siya. Iniwan ka na niya. Alam mo ang tungkol sa pag-alis ni Agatha? Gulat naman tanong ni Dustin sa ina niya. Oo, dahil kinausap ko siya at ako mismo ang nagsabi sa kanya na layoon ka na niya. Ano?